Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Prince, 19 anyos, katiwala ni Papa ko sa koprahan niya. Estudyante po ako at nagtitinda ako ng mga tinapay, chichirya, soft drinks sa koprahan ni Papa sa may Niyogan. Dahil sabi po ni Papa, hindi niya raw ako kayang bigyan ng baon kasi dapat magtrabaho raw ako para kumita. Mapera si Papa ko Sir Will, ngunit hindi niya ako sinasanay na hingi ng pera sa kanya. At sa kakatinda ko po ng soft drinks at tinapay sa koprahan ni Papa, may nakita po akong isang lalaki. Isang lalaki na matangkad, siguro mga edad 28 anyos na yon. Mature na po ang mukha niya pero guwapo po siya. Moreno po siya at napakakisig niya. Tahimik lang po siya doon sa may koprahan kapag nagtatrabaho siya. Yung ibang mga lalaki na nandoon na nagkukopra, kwentuhan sila ng kwentuhan at nagtatawanan, pero itong lalaki na ito ay ang seryoso po. Ngunit ang lakas po ng apil niya at ang sipag po niya sa trabaho sa koprahan. Tahimik lang po siyang nagtatrabaho at bawat niyog na binabalatan niya at pinipitas niya, solido po at malinis. Ang lalapad po ng muscle niya sa braso niya at ang hahaba po ng kalamyas ng katawan niya, pero hindi talaga po siya masyadong nagsasalita sa trabaho ng koprahan. Inaalok ko na ng soft drinks at tinapay ang mga lalaki na trabahador doon, pero itong lalaki po na ito ay hindi man lang po ako naririnig, bagkus patuloy lang po ito sa pagtatrabaho sa Niyogan. "Oh, soft drinks kayo dyan, soft drinks, tinapay. Marami ako dito oh, chichirya, Spanish bread, gusto nyo? Ito pa po oh, iba-ibang tinapay. Bili na po kayo. Kayo mga manggagawa ni Papa dito sa koprahan. Bili na kayo, dahil pag wala na ako dito, doon na kayo sa bayan bibili ng pagkain ninyo. Malayo yun. Ikaw Kuya Edgar, bibili ka na po ba? Kuya Joaquin, bibili ka na po ba? Ito oh, malamig na soft drinks." "Oy Prince, ang sipag mo magbenta ha. Jackpot ka. Jackpot ka sa kikitain mo dyan sa mga paninda mo sa amin. Bawasan mo naman ang presyo. Tinataga mo kami. Ang mahal ng mga paninda mo." "Nako Kuya Joaquin, sakto lang po ang kinikita ko sa mga paninda ko na ito. Huwag mo naman po akong baratin. Nga pala Kuya Joaquin, sino po ba yung lalaki na yan? Na hindi man lang po bumibili sa akin, hindi man lang lumilingon." "Ah, siya ba? Ang gwapo niya, no?" "Opo, siya nga po. Sino po ba siya? Yang matangkad na moreno na lalaki na yan, na ang seryoso naman sa trabaho. Bakit hindi po siya lumalapit dito at bumibili?" "Hindi siya bumibili sa'yo?" "Oo nga po. Kahapon ko pa po siya napapansin. Hindi siya bumibili sa mga paninda ko. Bakit po kaya Kuya Joaquin?" "Nako, hindi ko rin alam. Lapitan mo na lang kaya at alukin mo ng mga paninda mo Prince. Baka bumili rin siya." "Nako, nahihiya na ako Kuya Joaquin eh. Ang lakas na nga ng sigaw ko, nabili na kayo pero hindi man lang tinitignan ng mga paninda ko dito. Hindi man lang lumilingon. Bakit po ba ang seryoso niyang magtrabaho dito sa Niyogan, Kuya Joaquin?" "Nako Prince, wala rin akong alam dyan eh. Tsaka, kahapon ko rin lang siya nakita dito sa koprahan ni Papa mo. Kahapon lang. Tanungin mo kaya si Kuya Edgar mo, baka may alam siya sa lalaki na yan." "Kuya Edgar, kilala niyo po ba yung lalaki na yan? Pwede niyo po ba siyang tanungin kung bibili siya ng soft drinks at tinapay ngayon sa akin? Kasi aalis na po ako eh. Wala na siyang mabibilan mamaya." "Ay, nako Prince, huwag mo nang subukang bentahan siya ng paninda mo kasi hindi yan nagmimerienda eh. Nakikita ko yan lagi, tinitiis niyang gutom niya dito sa trabaho. Ang dami niya kasing tinatrabaho dito. Baguhan lang siya, kaya ang sipag niya." "Ay, ganun po ba? Bali, hindi pala talaga siya nagmimerienda? Eh sino po ba siya?"
Ano po pangalan niya? At bakit tinitiis niya po ang gutom dito sa trabaho? Halika dito, Prince. Ibubulong ko na lang sa'yo kung bakit. Atin-atin lang ito, ha? Huwag mong ipagsasabi sa iba. Sige po, Kuya Edgar, ano po ba yun? Ganito kasi yun, Prince. May pinagdadaanan kasi yan. Yang gwapo na lalaki na yan, na ang seryoso sa trabaho, kahit kami bihira namin siya makausap. Ang alam ko, iniwan niya ng girlfriend niya. Dahil mahirap lang siya na lalaki. Kaya ganun. Talaga po? Porket mahirap na lalaki, iniiwan ng babae? Yung mga magulang po niya, saan po ba? Patay na lahat, Prince. Mag-isa na lang yan doon sa bahay niya sa tabi ng ilog sa gubat. Ay, ganun po ba? Sige po, hindi ko na lang siya bibentahan ng paninda ko. Ito po isang soft drinks na malamig at tinapay. Pakibigay na lang po ito sa kanya, Kuya Edgar. Libre na lang po ito para sa kanya kasi mag-isa na lang pala siya sa buhay. Kahit ngayon man lang po na ilibre ko siya ng merienda. Pasuyo na lang po, Kuya Edgar. Salamat. Oh, sige, Prince. Salamat din dito, ha. May malasakit ka talaga dito sa mga trabahador ni Papa mo dito sa kuprahan. Kahit ang mahal ng mga paninda mo, nanlilibre ka pa rin pala. Sandali po, Kuya Edgar. Ano po bang pangalan niya? Maaari niyo po bang sabihin sa akin? Ang alam ko, Dante ang pangalan niya. Prince Dante Marasigan. Ba't mo pala tinatanong? Ay, wala po, kuya, curious lang ako. Sir Will, umalis na ako nung mga oras na yon. Pumasok na ako sa eskwela, ngunit pag uwi ko nung maggagabi na, hindi ko alam, pero bakit ba ako pumunta sa gubat malapit po sa ilog? Ano po kayang naisipan ko at ginawa ko yon? Sa sobrang dami ng katanungan sa isipan ko tungkol sa lalaki na yon na nakita ko, ay dinala na po ako ng paa ko sa gubat at nakita ko po doon ang isang bahay kubo sa gitna, sa tabi ng ilog. At sa tabi ng kubo na yon, marami pong nakatambak na mga panggatong. Malapit rin po sa may ilog. At habang naglalakad ako papalapit, natanaw ko ang isang lalaki na nagsisibak ng kahoy. Nung makalapit na po ako ng konti, nakita ko na po si Dante Marasigan. Siya nga po ay nandoon talaga nakatira. Wala po siyang damit pang itaas at nakamuong lang siya na butas-butas. At naglalabas-pasok po siya sa kusina ng kubo. Ipinapasok niya noon ang mga sinibak niya na kahoy. Umuusok po ang kusina doon. Nagluluto ata siya. Bigla akong nagtago sa may likod ng puno ng santol, Sir Will, noong mga oras na yon dahil gamuntikan niya na akong makita. Mabuti at pawala na rin ang liwanag at malabo na rin na makita niya ako. Patuloy siya sa pagpapasok ng mga sinibak niyang kahoy sa kusina ng kubo na yon. At patuloy naman po ako sa pagtanaw sa kanya dahil ang dami talagang tanong sa utak ko tungkol sa kanya. Tulala po ako mula sa malayo at natatanaw ko siya. Ang dami pong naglalaro sa utak ko at curious na curious po talaga ako sa kanya. Habang pinagmahamasdan ko siya at papalubog ng araw, nasaksihan ko na malabato-bato pala ang tiyan niya. Itong Kuya Dante Marasigan na to. At ang flat po talaga ng tiyan niya. Ang ganda pala ng katawan niya. Ang tikas ng katawang pang itaas niya. Kahit ang maong niya ay butas-butas sa suot niya, ay namumutok po ang legs niya doon sa maong na butas-butas. Napakakisig po niya. Kapag umuupo siya at dinadampot ang mga kahoy sa lupa, ang ikinatatakot ko ay kapag nakita niya ako noon, Sir Will. Ano na lamang sasabihin ko kung bakit nandoon ako sa lugar na yon, kung sakaling madakip niya ako. Kaya patuloy ako sa pagsiksik ng sarili ko sa likod ng puno ng santol. At nung pumasok na siya sa kusina,
at ginagatungan niya na ang kung anumang sinasaing niya doon. Tumakbo po ako patungo sa likod ng bahay niya. Ang lakas na po ng kaba ko noon. Tinanong ko sarili ko, bakit ba kasi nandito ako? Bakit ba andito ka, Prince? Sa loob-loob ko. Nakakahiya po itong ginagawa ko. Wika ako sa sarili ko. Paano pag nahuli ako ng lalaki na ito? Ano ang isasagot ko? Tanong ko sa sarili ko. Ibinaba ko sa lupa ang bag na pang-eskwela na dala ko. Nag-squat rin ako sa lupa at dahan-dahan akong gumapang sa likod ng bahay niya patungo doon sa may bintanang maliit sa kusina. At dahan-dahan po akong sumilip doon sa may maliit na bintana sa kusina. At dito ko na nga po nakita si Kuya Dante na nagkakape sa may lamesa. Nakasandal ang likod ng bewang niya sa lamesa at nakatingin siya sa sinasaing po niya na bigas at ayon habang hawak po niya ang kape. Napatingin-tingin ang mata ko sa buong loob, sa loob ng kusina. Tangi ang nakita ko lang ay isang kawali, isang kaldero na ginagamit, 2 garapon ng asukal at asin, at mga stick ng kape na nakasabit doon sa may kahoy na pahaba. May isang palanggana, may isang sandok at isang baso na para sa tubig. Sobrang simple po ng laman ng kusina ng bahay ni Kuya Dante Marasigan. Puno rin po ng agyo ang bubong ng kusina. Kulay itim na. Ngunit ito pong nakatira ay hindi simple, kundi parang isang high value na tao. Itsura ng isang lalaki na sobrang lakas ng dating at pogi talaga. Nakakaawa man ang laman ng kusina niya, pero nung napapatingin ako kay Kuya Dante, grabe talaga si Sir Will. Nakita ko po, Sir Will, ang 3 piraso ng Spanish bread sa ibabaw ng mesa. Paborito pala po niyang kainin ang tinapay na Spanish bread, at naisip ko na dagdagan ang tinda ko na Spanish bread noon, Sir Will. Napagawi ang mata ko sa isang pintuan. May isang pintuan sa isang kwarto na elevated sa lupa sa loob ng kubo na yon. Papag po siya nagawa sa bamboo o kawayan. At sa papag na nakita ko po ang isang kumot at isang unan at isang banig doon. Nakakaawa talaga ang laman ng bahay ni Kuya Dante. Walang appliances, walang kung anuman, walang display, napakasimple at parang blanco lang. Pero pag bumabalik ang tingin ko kay Kuya Dante Marasigan na nagkakape noon, ay kinakabahan na talaga ako, Sir Will. Kasi baka madakip niya ako eh. Takot na takot po ako sa itsura niya. Napaka-perpekto ng mukha niya. Parang napaka-istrikto po niyang tao na mahirap lapitan o kausapin. Ang plat po ng tiyan niya, ang sexy niya talaga. Siguro marahil dahil na rin sa bihira po siyang kumain doon sa trabaho niya sa kuprahan ni Papa. Namimaintain po niya ang sexy na figura ng katawan niya. Bintay talaga kapag mahirap ka po, limitadong kinakain. Napayuko ang mata ko. Nakita ko ang mga paan niya. Pati paan niya, napakakapal. Napakapuno ng talampakan. Makisig na lalaki talaga. Malinis at hindi siya marumi sa katawan niya. Ang linis po ng paa niya sa suot niyang tsinelas na sobrang simpleng tsinelas rin. Ang sahig na lupa sa kusina niya, malinis din po kahit lupa lang po iyon. Sir Will, dahan-dahan akong umatras at nagdali-dali akong umalis sa lugar na yon. Dahil nakita ko na ang kalagayan ng tinitirahan ni Kuya Dante Marasigan. Mag-isa lamang po pala ito sa buhay, ngunit maayos naman po siya sa bahay at sarili niya. Naaawa man ako, pero sinasabayan ito ng labis kong pagkamangha sa mukha niya. Pogi po talaga siya. Bago lang po siya sa kuprahan ni Papa, pero ang totoo po ang mga sinabi ni Kuya Edgar. Parang may pinagdadaanan po talaga siya. Kahit gabi na, hindi ako natakot suungin pabalik ang gubat, pabalik po sa bahay namin. Nagpa-flashlight na lang po ako ng cellphone ko noong mga oras na yon. Napapaisip po talaga ako. Pagdating ko sa bahay, habang kumakain kami, tinanong ko si Papa sa pagkainan.
Papa, kilala niyo po ba yung bagong trabahador sa kuprahan ninyo? Tanong ko. Ah, oo, kilala ko. Bakit, Prince anak? Bakit mo tinatanong? Natanong ko po kasi hindi siya bumibili ng mga paninda ko na soft drinks sa tinapay kanina. Bihira din po siyang makipag-usap doon sa mga katrabaho niya. Kaya naiintriga po ako kung sino siya, Papa. Sana isang araw po bumili na siya ng paninda ko, Papa, kasi ewan ko ba, naaawa ako sa kanya kasi baka nagtitipid siya. Ayaw niyang gumastos kaya hindi po siya bumibili at nagmimerienda. Nako, Prince anak, hindi mo pwedeng piliting bumili ang ayaw bumili sa tinda mo. Lalo na kung tama yan na iniisip mong nagtitipid siya. Hindi ko naman po pinipilit pa. Nag-aalala lang kasi ako kasi sabi ni Kuya Joaquin at Kuya Edgar, nagtitiis talaga daw yun ng gutom sa trabaho. Kaya sana, sa susunod, bukas, bumili na po siya. Prince anak, mahirap lang talaga ang mga trabahador ko doon sa kuprahan. Lalo na ang trabahador ko na yon. Sigurado tama ka, nagtitipid yun kasi ala namang ibang hanap buhay dito sa bayan natin kundi pagkukobra. Mahirap magtrabaho dito sa kuprahan. Maliit lang din ang kita. Siguro nag-iipon yun, kaya nagtitiis ng gutom. Oo nga po pa yun ang nga rin pong naisip ko, kaso baka sa kakatiis niya po ng gutom ay masira po ang sikmura niya. Okay lang po ba, Papa? Palagi ko na lang siyang bigyan ng tinapay at soft drinks. Dagdagan niyo po yung perang ginagamit kong puhunan dito sa mga paninda ko. Ibibigay mo na lang ang paninda mo lang libre? Opo, pero doon lang po sa tao na yun kasi naaawa ako. Malaki naman po ang kinikita ko sa mga nabibenta kong tinapay at soft drinks doon sa ibang mga trabahador. Kaya sa tingin ko ayos lang din po, Papa. Sige, ikaw bahala anak, basta sa paggawa ng kabutihan, hindi kita pipigilan. O Sasha, tapos na ako kumain. Maiwan na kita dito sa kusina, hugasan mo mga plato ha. Makipagkaibigan ka na lang dun sa sinasabi mong lalaking trabahador na yon. Opo pa, bukas na bukas din makikipagkaibigan ako dun sa trabahador na yun ninyo. Sir Will, napuyat ako nung gabi na yun kakaisip doon sa lalaki na yun na si Dante Marasigan. Tulala ako buong magdamag sa kisame. Paggising ko kinaumagahan, binitbit ko ang basket para mamili ng paninda ko ng mga tinapay sa bakery malapit sa bayan. Habang bumibili ako sa may tindahan sa bakery, sinabayan ko po talaga ng mga Spanish bread. Kasi Spanish bread yung nakita ko sa lamesa sa hapagkainan nung lalaki na yun na si Kuya Dante Marasigan nung napasilip di ba ako sa bahay nila. At nung bandang alas 3 na ng hapon, nagtinda na nga po ulit ako ng mga tinapay at soft drinks doon sa mga trabahador sa kuprahan. Sabado na po nito, Sir Will, at wala na akong pasok. Kaya inutusan ako ni Papa na magbantay na rin sa kuprahan. Nakalatag na po ang paninda ko ng mga tinapay at soft drinks sa papag ng kubo sa gitna ng kuprahan. Si Dante Marasigan ay natatanaw ko sa malayo na naghahakot po siya ng mga niyog at nagpipitas rin. Pawis na po siya. Naaawa po ako sa kanya. Ang lungkot ng mata niya, ng mukha niya. Lalo po niyang ginagalingan sa trabaho at seryosong seryoso. Bawat hakbang niya sa trabaho, talagang solid. Hindi siya natitinag sa trabaho niya para lang kumita ng pera kay Papa. 3:30 PM. Naglako na ako ng mga tinapay at soft drinks. Nilapitan ko isa-isa ang mga trabahador kasi alam ko merienda time na. Bumili po agad si Kuya Edgar at Kuya Joaquin. Ngunit si Kuya Dante Marasigan andoon pa rin po sa gitna ng niyugan. Parang wala po talagang atang planong magmerienda. Nagtipon-tipon na ang mga trabahador sa akin upang bumili ng soft drinks, panulak sa merienda na tinapay. Ngunit si Dante Marasigan hindi pa rin po lumalapit. Prince, alokin mo naman si Dante. Baka bumili na yon. Lapitan mo na oh. Kawawa naman dun.
Napakaseryoso sa trabaho. Desididong-desidido talaga. Oo nga, Prince. Puntahan mo na doon. Alukin mo na. Nang paninda mo sigurado gutom na yun. Kawawa naman. Ang sipag-sipag dito sa trabaho. Pero walang laman ng sikmura. Opo, Kuya Edgar at Kuya Joaquin. Pupuntahan ko na po siya. Maiwan ko na po kayo dito. Sir Will, dahan-dahan akong naglakad patungo kay Kuya Dante. At nung nasa likuran niya na po ako, inalok ko na po siya ng Spanish bread. Kasi alam ko yun talagang paborito niya eh. At nagsalita na nga po ako ng dahan-dahan habang nasa likuran po niya ako. Kuya Dante? Kuya Dante, may Spanish bread po ako dito. Libre na lang po sa'yo. Tas ito may soft drinks din panulak. Libre ko na rin po para sa'yo. Sir Will, lumingon siya noon. Narinig niya ako. Thank you Lord. At paglingon po niya, bigla akong kinabahan. Ang tindi ng mukha niya, Sir Will. At grabe rin makatingin ang mata niya sa akin. Ang pogi niya talaga. Nakakamangha talagang itsura niya. Sabayan pa ng flat na tiyan niya at mga abs niya sa ilalim ng t-shirt na nakasampay sa balikat niya. Agad po akong tumingin sa lupa dahil nahiya ako. Baka isipin niya tinitignan ko ang flat na tiyan niya na may abs at ang mukha niya. Kahit sino naman, Sir Will, hindi makakatingin kapag ganito kapogi ang nasa harapan ninyo. Pero saglit akong tumingala sa mukha niya. Tumingala po talaga ako. Ngunit nakatingin pa pala siya sa mukha ko, sa mata ko noon. Bigla akong yumuko at kaagad akong nagsalita. Kuya Dante, sige na po. Pili ka na po dyan sa mga Spanish bread sa ibabaw. Libre ko po sa'yo yan. Lumapit siya ng konti sa akin at ipinatong niya ang palad niya sa ibabaw ng buhok ko. At dumampot siya ng isang Spanish bread. Agad niya po itong pinapak at kinain. Inalok ko po siya ng soft drinks kasi baka mabilaukan siya. Kuya, yung soft drinks po nakalimutan mo kumuha rin. Libre na rin po ito para sa'yo. At ako na po ang dumampot ng soft drinks na malamig sa basket at iniabot ko po ito sa kanya. Dito ko na narinig ang boses niya sa unang pagkakataon po, Sir Will. Ganito po ang unang salita na narinig ko sa kanya doon sa kuprahan. Salamat. Wika po niya sa akin. Isang salita na labis na nagpatuwa sa puso ko. Kahit isang salita lang po yun, alam ko na sincere po siya at tago sa puso ang pagsabi niya ng salamat. Dahil kitang-kita ko naman po sa itsura niya na talagang gutom na siya at pagod po siya. Agad akong tumalikod at naglakad papalayo sa kanya dahil nakakahiya na kung mananatili pa ako doon. Hawak na rin niya na rin po ang soft drinks at pwede niya nang inumin yun. Habang naglalakad ako, lumingon pa rin po ako ng saglit sa kanya at nakita ko na naubos niya na po ang isang Spanish bread na bigay ko. Naubos niya na rin po ang soft drinks na binigay ko noon. At nakita ko pong umupo po siya doon sa isang tabi sa may putol na punong kahoy. Nagpahinga po siya doon. Tinawag po ako bigla ni Kuya Edgar. Oy Prince, swerte mo. Tinanggap ni Dante ang bigay mong pagkain. Alam mo kami pag inaalok namin yan, laging sinasabi niyan, sige lang, busog ba ako? Talaga po Kuya Edgar, sinasabi niya po yun. Hindi po pala siya basta tumatanggap ng alok? Ano pong tinapay ang inialok ninyo sa kanya? Yung tinapay lang na tinda mo na munay dati. Kaya pala, Spanish bread po kasi ang gusto niya Kuya Edgar. Nakita ko po doon sa may bahay niya. Kaya ayaw po niya ng inalok ninyo nung time na yon. Wow! Ang galing mo naman, Prince. Alam na alam mo agad ang gusto niya na tinapay. Pumunta ka sa bahay niya. Ibig sabihin, nagkausap na kayo? No, hindi pa po Kuya Edgar kasi
Hindi pa po kami nagkausap kasi sumilip lang po ako sa may dingding ng kusina niya eh. Napakahirap pala ng buhay niya doon sa gitna ng gubat. Nasaksihan ko po lahat. Oo, tama. Yun ang sabi nila ng mga trabahador dito. Napakahirap daw talaga ng lalaki na yan, Prince. Oo nga po eh. Sige po Kuya Edgar, uuwi na po ako kasi hapon na eh. Sabihan mo na lang po ang mga trabahador na magsiuwian na lang mamaya pag 5 PM at takpan ang mga binaklas na kopra sa shell ng niyog po, ha? Sir Will, hindi ko na nahintay dahil nagtungo na po ako sa bayan sa isang supermarket para bumili ng konting grocery para kay Kuya Dante. Sabon at mga dilata lang, biskwit sa halagang 500 pesos po yon. Kaya hindi ko na po nahintay na ako na ang magpauwi sa mga trabahador sa koprahan. At nung nakapamili na nga po ako sa supermarket, mga bandang 5:30 PM, dumaan po ako sa may gubat upang iabot ito sa kanya. Ngunit pagdating ko po sa gubat, napatigil po ako dahil si Kuya Dante, natanaw ko po sa may daan. Papaalis rin sa bahay niya at magkakasalubong po kami. Naglalakad siya noon papalapit na sa may kinatatayuan ko. Inabutan ako ng hiya noon at di ko alam paano siya kakausapin. Hanggang sa nasa harapan ko na nga po siya at hindi na ako nakaalis pa. Kuya Dante, sorry po. Baka hindi kayo komportable na nandito ako. Babalik na lang po ako pauwi sa bahay. Ngunit bigla po niya akong hinawakan sa may ulo ko at ginulo po ang buhok ko. Sabay sabi na, "Papunta ka ba sa may bahay ko?" Sumagot po ako agad. Opo kasi may dala ko na para sa inyo, Kuya Dante. Ito po konting sabon at mga dilata. At muli niya pong ginulo ang buhok ko at bumitiw ang kamay niya sa ulo ko sabay wika na, "Bakit mo ako bibigyan yan? Hindi naman ako humihingi." Dito na po ako nagulat, Sir Will. Nataranta ako sa sinabi niya. Nakakahiya na po talaga mga pinaggagawa ko ng mga oras na yon. Nakaisip ako ng dahilan kung bakit ako nandoon at agad ko pong sinabi yun sa kanya. Sorry po Kuya Dante. Kasi nagtanong ako kay Papa tungkol sa inyo eh. Kailangan nyo raw po ng kaunting tulong eh. At ang tindi na po ng palusot ko noon, Sir Will. Ginamit ko na si Papa pero ang totoo ako lang naman nakaisip nun eh. Alam ko na ang mga lalaki gaya ng edad niya ay ma-pride po talaga at ayaw na tinutulungan sila. Na para bang nakaka-insulto ito sa kanila kapag tinulungan mo sila. Kaya nalagot na talaga ako sa ginawa ko. Nakakahiya na po. Kaya nag-back out na po ako. Kuya Dante, sorry po talaga. Iuwi ko na lang po ito sa bahay kung hindi po pwede kasi ramdam ko po talagang nakakahiya na itong mga pinagagawa ko eh. Uuwi na lang po ako Kuya Dante ngayon. Huwag niyo na po akong pansinin. Bakit ba kasi andito ako? Bakit pa ako pumunta dito sa bahay ni Kuya Dante? Naaabala ko tuloy kayo Kuya Dante. Sige po, uuwi na talaga ako. Babalik na po ako. Paalam na lang po muna Kuya ha. Ngunit nagulat ako sa sumunod na mga pangyayari. Nagsalita po siya ulit. Hindi. Ano ka ba? Ayos lang. Tara, sama ka sa akin sa bahay. May pagtimpla man lang kita ng maiinom. Sunod ka sa akin. Bigla na lamang pong bumaba ang kaba ko. Akala ko kasi rejected na ako. Ngunit pinagbigyan niya ako ng isang pagkakataon, Sir Will. Pinasunod niya po ako sa bahay niya at sumunod naman po ako.
Habang naglalakad kami, nakita ko ang mga binti niyang pagkaganda-ganda talaga. Medyo mabalpon po ang binti niya at napakalinis. Ang mga talampakan niya, makapal po talaga. Nakaboxer po ang suot niya noong mga oras na yon. Nakaboxer po yung pang ibaba niya. At naglalakad na nga po siya pabalik sa may kusina ng bahay niya. Nakasunod naman po ako. Pagdating ko rin po sa loob, binigyan niya ako ng upuan at ang sabi niya, "Akin ang mga dala mo. Tinatanggap ko na yan." Ay, opo. Ito po Kuya Dante, pasensya na po talaga. Pasensya na po. Nang-aabala ako dito sa bahay mo. At nagsalita po siya. Ayos lang. Mabuti nga at may bumisita sa akin dito. Para may makausap na rin. Okay po kuya. Salamat po. Ito po, binilihan ko kayo ng tsinelas. Baka po magustuhan ninyo. Kulay itim po ito. Bagay dyan sa talampakan yung napakaganda. At inabot niya naman po ang tsinelas at ibinagsak niya sa may lupa sabay pasok ng paa niya. Natulala po ako sa paa niya noon, Sir Will. Sobrang punong-puno po talaga ang talampakan niya. Pati mga kuko niya. Ang kuko niya ang kakapal. Ang puputi po ng kuko niya. Malulusog po. At ang tuhod niya. Ang lapad. Ang laki po ng binti niya at mabalbon. Makinis. Moreno ang balat niya sa binti. Habang sinusukat po niya ang tsinelas. Lalo pong sumasaya ang puso ko dahil tinanggap niya po yung tsinelas at yung mga grocery. Bigla akong nakapagsalita habang sinusukat po niya ang tsinelas na yon. Para akong nawala sa sarili ko. Kuya Dante, bakit po ba sobrang gwapo ninyo? Manghang-mangha po talaga ako sa itsura ninyo. At kinausap kong sarili ko sa loob-loob ko. Lagot, nabitiwan ko talagang mga salita na yun at bigla akong pumuri sa kanya. Bigla na lamang po ako, Sir Will, nalula sa mga sinasabi ko. Lakas ng tama ako at nagsalita po siya. Bakit mo naman nasasabi ang mga yan sa akin? Wala po Kuya Dante. Huwag niyo na lamang pong sagutin ang mga tanong ko kasi para akong timang eh. Hindi naman po maganda ang tanong ko eh. Sorry po. Isa po lang ang totoo doon. Ang gwapo niyo po. At pagkasabi ko na ang gwapo niyo po, nakita ko siya na parang bahagya po siyang napangiti at yumuko siya. Hindi ko man makita, pero parang natuwa talaga siya sa sinabi ko na bakit ang gwapo niyo po. Sa tingin ko nung mga oras na yun, inosente naman ang pagkakatanong ko at pagkakasabi ko nun sa kanya eh. Muli po akong nagsalita, Sir Will. Kuya Dante, okay lang po ba? Invite kita sa bahay ko mamaya kasi birthday ko ngayon eh. Umalis po kasi si mama at papa. Ako lang po sa bahay mamaya. Wala akong kasamang magse-celebrate ng birthday ko. Bigla na lamang pong si Kuya Dante napatingin po sa akin. Diretso ang tingin ng mata niya sa mata ko. At sumagot po siya. Sige. Walang problema. Pupunta ako mamaya. Anong oras ba? 9:00 po Kuya Dante. Kasi mag-aalas 6 na ngayon eh. At saka uuwi na po ako para magluto ng konti dahil may magiging bisita na po ako eh, kayo. Kaya dapat makapaganda na rin po ako ngayon ng pagkain kahit kaunti lang po. Uuwi na po ako Kuya Dante, paalam na po habang hindi pa po tuluyang nagagabi. Dito na po ako, Sir Will, nagkumahog palabas ng kusina ng bahay ni Kuya Dante. Hindi ko na siya natignan, umalis na ako. Dahil naisip ko na magluluto pa pala talaga ako kasi birthday ko. Sa taranta ko, habang papaalis, nagsalita pa ako. Kuya Dante, alis na po ako ha. Pasensya na po talaga. Sabay takbo ko.
See you po mamaya, Kuya Dante. Uwi ka ako sa malayo. At kumaripas na nga po ako ng takbo pa uwi. Para akong siraulo na excited makabalik sa bahay, Sir Will, sa birthday ko. Bigla akong nagkaroon ng espesyal na bisita kahit wala sila mama at papa. Sila mama at papa kasi nag-aasikaso ng negosyo sa bayan. Ako ang naiwan sa bahay mag-isa kahit birthday ko. Pagdating ko sa bahay, naligo agad ako at nagluto po ako ng fried chicken at spaghetti. Mabuti at may ice cream din po sa may refrigerator. Mga bandang alas 8:40, napatalon ako bigla sa may kusina dahil may kumakatok na lang bigla sa may pintuan. Tumakbo po ako patungo sa may pintuan ng bahay. Pagbukas ko, nagulat po ako. Si Kuya Dante. Napakapogi. Nakasuot po siya ng t-shirt na puti at nakashort po siya ng parang kulay green na parang pang sundalo. Nagsalita ako upang i-welcome siya. Tuloy po kayo, Kuya Dante. Tuloy po kayo. Dito po kayo sa may sala, umupo. Umupo muna kayo dito at ilalabas ko lang po yung mga handa ko. At pagbalik ko po, dala ko na ang handa ko na spaghetti at fried chicken at coke. Agad siyang kumuha ng tinidor at plato. Sumandok po siya ng spaghetti at kumuha ng fried chicken. Tulala po ako sa kanya. Pinagmamasdan ko po siya habang sumasandok ng spaghetti at fried chicken. Napakabait po pala niya. Handa siyang kumain ng handa ko kahit hindi pa po niya ako lubos na kilala. Habang kumakain siya, napapatingin siya sa may TV. Naka-on kasi yung TV. Pero hindi ako makapagsalita kasi hindi rin po siya nagsasalita eh. Napapatingin lang siya ng bahagya sa akin at minamasdan ako. Napapayuko naman ako sa sahig at napapagawi ang tingin niya sa akin dahil yung itsura ko hiyang-hiya talaga ako. Ngunit bigla na lamang po siyang nagsalita sa unang pagkakataon doon sa bahay namin. Alas 9. Salamat nabusog ako. Happy birthday. Walang hiya po, Sir Will. Bigla na lamang po akong kinilig. Para po akong nababaling ng mga oras na yon. Bakit po ba ako nagkakaganito? At nagsalita po siya ulit. Ayos lang ba? Dito na lang ako makapagpalipas ng gabi. Biglang bumagsak ang ulan at ang lakas. Hindi na ako makakabalik sa gubat. Ay! Opo kuya, walang problema. Tara po. Pwede po kayong matulog doon sa kwarto ko. Sige na po. Matulog na po kayo sa kwarto ko kasi tapos na rin po pala kayong kumain. Alam ko po, pagod kayo buong maghapon doon sa kuprahan. Sige na po, dito na lang po kayo matulog sa may kwarto ko at ako, dito na lang po ako sa may sala matutulog. At tumayo siya, Sir Will, at naglakad patungo sa kwarto ko. Sinamahan ko siya agad patungo sa kwarto ko upang makapagpahinga na talaga siya. At bahagya akong hinila ang unan at kumot upang ilatag ito sa kanya. Umupo po siya sa may paanan ng igaan ko at dahan-dahan po siyang humiga. Kaya nagdesisyon ako na lumabas na rin ng kwarto ko. Paghiga niya, nung tinignan ko siya, tulala po siya sa bubong ng bahay namin. Dahil ayaw ko nang maabala pa siya, nagpatuloy po ako sa paglalakad palabas ng kwarto. Subalit nung makakalabas na po ako sa pintuan ng kwarto, bigla pong may humila po sa kamay ko. At napunta po ako bigla sa may kama ko. Opo, napahiga po ako bigla sa may kama at nakita ko na lang ang sarili ko. Nasa harapan ko ang buong katawan ni Kuya Dante. Nakahiga po rin siya nakaharap sa akin. At maya-maya pa, bigla na lamang po niyang itinaas ang binti at legs niya at ginawa niya po akong unan. Sinandalan niya po ako at parang matutulog na po siya. Sa kanyang paghiga, ang bigat po ng legs at binti niya nung mga oras na yun, Sir Will. Hindi po ako unan pero
Bakit parang nagugustuhan ko na ginawa niya akong unan? Tumingala ako sa may mukha niya at papikit na po ang mga mata niya at ang buong mukha niya parang patulog na habang nakaharap sa akin. Tanong ko po habang tulala ako sa kanya, bakit mo ba ito ginawa? Wika ko sa sarili ko at bigla na lamang pong napunta ang kamay at braso niya sa may tagiliran ko sa ilalim ng braso ko na para bang papunta na sa pagyakap yun. Ano po bang ibig sabihin nito, Sir Will? Kaya napasulat po ako sa inyo eh. Dahil wala po akong mahanap na sagot sa sarili ko kung bakit nangyari yun. Wala naman siyang sinasabi sa akin kung bakit niya ginawa yun. Dahil ba wala si mama at papa? Habang nasa mainit ako na sitwasyon, nasa ilalim ako, nasa may tapat ako ng mainit na katawan ni Kuya Dante, nagsalita ako sa mahinang boses upang tanungin siya ng mga oras na ito. Ngunit papikit na po talaga ang mata niya at parang plano ng matulog. Pero kinausap ko pa rin siya. Kuya Dante, ano po bang nangyayari? Bakit niyo po ako ginagawang unan? Ngunit hindi po siya sumagot at lalong hinigpitan po ang pagkakasandal ng legs at binti niya sa akin. Pati ang braso niya, hinigpitan na rin po na para bang papunta na ako talaga sa harapan niya at mayayakap niya na po ako ng tuluyan. Pinabayaan ko na lang siya noon at naiwang nakabukas ang pintuan ng kwarto ko habang tulala ako sa may mukha niya. Hanggang sa pati na rin po ako ay napapikit na rin po ako ng mga mata niya ay ng mata ko. Habang nararamdaman ko pong parang yakap-yakap niya na po talaga ako. Grabe po yung gabi na yon. Tuluyan na lamang po akong nakatulog sa ilalim ng mga bisig at legs niya. Hanggang sa lumipas po ang gabi na yon. Pero nagising po ako ng 2:00. Yakap niya pa rin po ako at muli kong pinikit ang mata ko dahil antok na ako at nagpatuloy po ako sa pagtulog. Hanggang sa sumapit ang umaga, paggising ko, wala na po siya sa may higaan. Nagmadali po ako, nagbihis ako at pagpunta ko po ng niyugan, natanaw ko na lang po siyang nagbabalat na ng niyog. Suot pa rin niya ang t-shirt na puti at yung parang pang sundalo na short. Palaisipan sa akin sarili kung bakit niya ako niyakap nung gabi na yon buong magdamag. Wala naman pong nangyaring anuman pero bakit ganun ang mga pangyayari na yon? Nag-iisip talaga ako hanggang ngayon, Sir Will. Bakit po ganun? Sa ngayon po, andito pa rin si Kuya Dante sa kuprahan at palagi ko siyang binibigyan ng libreng tinapay at Spanish bread, Sir Will, at soft drinks. 1 linggo pa lang po ang nakakalipas mula nung mangyari yon. Masaya naman po ako palagi na nakikita ko siya sa may kuprahan. At may plano nga po akong muling puntahan siya sa bahay niya at dalan ulit siya ng grocery at mga damit ni Papa na pinaglumaan upang madagdagan ang kanyang mga damit. Tanong ko po, Sir Will, bading na po ba ako? Sa ngayon po hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko, Sir Will. Marami pong salamat sa pagbasa ng sulat ko. Palaisipan po talaga sa isang lalaki na si Kuya Dante kung bakit niya po iyon ginawa sa akin. Nagtatrabaho pa rin po si Kuya Dante, marasigan, Sir Will, dito sa kuprahan ni Papa. At hindi po talaga siya palakibo at mabait po siya na tao.